Isang mapagpalang araw sa mga giliw naming mga tagapakinig. Ito pong muli ang inyong tagapagsalaysay. Mesun ako. Samahan niyo po akong tunghayan ang isa na namang kakaibang storya ng buhay at pag-ibig ng ating story sender ngayong araw na nagpapatago sa pangalang Catherine. Inaanyayahan ko po kayong mag-like, mag-share at mag-subscribe na rin para updated kayo sa mga bagong kwentong ina-upload ng ating channel. Magandang araw sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay. Mesun ako. Itago na lang po niyo ako sa pangalang Catherine. 28 years old, taga-vegan at bunso sa 3 magkakapatid. Si Ate Helen ay mas matanda ng 5 taon sa akin at si Kuya Isaac naman na mas matanda ng 2 taon. Isang engineer si Papa. May sarili siyang construction supply business at accountant niya si Mama. Maayos ang buhay namin at masasabi ko na sunod sa luho. Nabibili ng mga magulang namin ang aming mga pangangailangan. Sa Alabang pa kami nakatira noong nangyari ang kwentong ito ng buhay ko. Tulad ni Ate at Kuya, bata pa lang ako ay kinakitaan na ako ng kakaibang ganda. Ayon na rin sa mga guro at kaklase ko. Madalas akong gawing muse sa klase, ilaban sa United Nations at gawing prinsesa sa mga stage play. Brazilian kasi ang lolo ko kay Mama. Purong Pinoy naman si Papa. Malaking bulas din ako, kaya pansinin sa klase. Parating nakatayo sa class picture at nasa dulo ng pila. Kaya siguro lapitin ako ng mga lalaking may masamang tangka sa akin dahil mukha na talaga akong dalaga sa murang edad. Nasa 12 taon ako noon ng ilang beses na may magtangka ng masama sa akin. Mula sa pinsan ko, kalaro ko, hanggang sa driver ng service ko noon sa school. Maswerte naman na may ibang tao sa paligid sa tuwing may masama silang balak sa akin, kaya hindi sila nagtatagumpay. Nasapak pa ng papa ko ang pinsan kong mas matanda sa akin ng 10 taon dahil siya mismo ang nakahuli sa akto rito. Naging dahilan ng pagiging introvert ko. Mas gusto kong maglagi na lang sa bahay kaysa gumala o umattend ng party. Lumaki akong mailap sa mga tao, lalo na sa mga lalaki. Takot ako kapag may lumalapit na lalaki sa akin, lalo na ang mga estranghero. Kung maaari lang, takpan ko na ang mukha ko kapag nasa labas ako, ginawa ko na para lang hindi ako tignan ng mga lalaki, lalo na ng mga tambay na madalas akong pituhan kapag dumadaan ako. Taong 2011, JS prom namin noong 3rd year high school ako. Ayaw ko sanang dumalo dahil wala akong hilig sa mga ganoon. Pero napilitan ako para sa plus points sa grades. Marami ang nag-alok sa akin na makipagsayaw. Pero tumanggi ako. Ayoko na may makadaupang palad na lalaki at makasayaw. Isa si Gino sa mga makukulit na gusto akong maisayaw ng gabing iyon. Taga section 3 siya. Nasa star section naman ako. Nakailang tanggi ako pero mapilit siya. Tinakbuhan ko siya, saka ako nagtago sa banyo ng mga babae. Naghintay ako na tawagin kaming mga nasa section namin para sa attendance para makauwi na ako. Nainip ako kakahintay na mag-attendance, lalo na at pumapanghina sa banyo. Sa classroom muna namin ako tumambay. Mabuti at may ilan din akong kaklaseng babae roon na nakatambay rin. Mga nananakit ang mga paa dahil sa taas ng mga takong. Nagkukwentuhan kami nang dumating ang class president namin para sa attendance. Tinawagan ko si Kuya Isaac para sunduin na ako dahil uwing-uwi na ako. Nang biglang tawagin ang pangalan ko bilang
prom queen. Hindi ako umakyat ng stage. Dali-dali akong tumakbo papuntang gate. Ilan lang yon sa mga pinagdaanan ko habang nagdadalaga ako. Nang mga sumunod na araw, madalas na dumaan si Gino sa classroom namin para magpapansin sa akin. Hindi ko siya hinaharap. Nagpapanggap akong abala sa ginagawa ko. Hindi ako natutuwa sa pangungulit niya. Isa pa, masyado pa kaming bata para unahin ang panliligaw. 15 taon lang kami noon kaya naiinis ako sa kanya. Marami pa akong gustong gawin sa buhay bukod sa pakikipagligawan. Nagpatuloy siya sa pangungulit nang mag-4th year high school na kami. Lalo pa at nalipat siya sa star section. Mas naging porsigido siya sa panunuyo sa akin. Pinakita pa ang labis na pagkatuwa niya nang makatabi ko siya sa seating plan para sa buong taon. Madalas ko siyang dinidedma o binabara. Pero sige pa rin siya sa pangungulit. Kat, sige naman, sagutin mo na ako. Isang beses habang nasa campus ground kami at nagpapalipas ng recess. Ilang ulit ko na bang sinabi sa'yo na ayokong makipag-boyfriend ngayon? Ang bata-bata pa natin. Gusto kong makapagtapos ng pag-aaral. Sagot ko habang nakairap. Pwede ka namang magtapos ng pag-aaral habang boyfriend mo ako. Ang kulit mo. Ayoko nga sabi eh. Bahala ka dyan. Tinalikuran ko siya at iniwan sa gitna ng campus. Hindi ko siya pinagpapansin sa buong taon ng klase. Nagpanggap din ako na may sakit noong JS prom namin. Hindi ako nang hinayang sa additional points sa grades. Mas gusto kong matulog kaysa abalahin ang sarili ko sa pag-aayos at pagsusuot ng heels. Napag-usapan naming magbabarkada na sa private university kami sa Maynila mag-e-enroll kahit na magkakaiba kami ng kurso. Yung 2 tropa naman namin ay tourism ang gustong kuning kurso. Business administration naman kami ni Nancy, ang pinaka-close ko sa grupo. Dumaan ang graduation at mahabang summer vacation. Sa Tagaytay lang kami namasyal ng pamilya ko. Ang kinagulat ko ay naroon din si Gino. Nakasalubong namin sa picnic grove. Inisip ko na lang na baka nagkataon lang dahil bakasyon naman. Nagawa niya akong kulitin habang kasama ang pamilya ko. Nagpaalam pa siya sa mga magulang ko na gusto niyang manligaw. Inis na inis ako dahil sinira niya ang masayang bakasyon ko. Napagalitan pa ako ni Papa dahil ang aga-aga ko raw magpaligaw. Enrollment Day. Sabay kaming nag-enroll ni Nancy sa university. Parehong schedule ang kinuha namin para magkasama pa rin kami. Patapos na kami sa proseso nang makita ko si Gino sa pila ng enrollees. Medyo kinabahan na ako dahil hindi na normal na coincidence iyon. Naroon siya kahit saan ako magpunta. Sis, sinusundan ka yata ng manliligaw mo. Bulong ni Nancy. Hindi ko alam. Akala ko coincidence lang yung sa Tagaytay. Parang mas coincidence itong narito rin siya. Sabay pa nating nag-enroll. Paano niya nalalaman kung nasaan ka pumupunta? Friend mo ba siya sa Facebook? Doon ko nakita yung post mo na pupunta kayo sa Tagaytay saka yung mga update mo kung nasaan kayo. Oo nga no, hindi ko na napansin. Ang hirap isa-isahin. Gawa na lang kaya ako ng bago tapos yun na gamitin ko. Mas mabuti pa nga, stalker mo yata yan eh. Sabi ni Nancy, sabay tawa. Mag-iingat ka girl, ang creepy kapag may stalker. Sa totoo lang, pakiramdam ko parating may nakasunod sa akin kahit saan ako magpunta. Baka si Gino nga yun. Halika na nga, kumain na nga tayo muna sa Jollibee bago tayo umuwi. Hinila ko na si Nancy palayo sa registrar's office. Habang abala pa si Gino sa pag-e-enroll, bahagya na rin akong kinakabahan kapag nasa paligid siya.
Umpisa ng semestre. Nagulat ako nang pareho kami ng kurso ni Gino at kaklase ko siya. Kahit si Nancy, nagtaka pagpasok namin sa classroom. Nakaupo sa harap si Gino at nakangiti sa akin. Iba ka rin hanggang dito, nasundan mo si Kat. Pangiinis na sambit ni Nancy. Ganyan ako magmahal Natatawang tugon ni Gino. Inirapan ko siya, saka ako dumiretso sa last row. Nakakainis? Hindi kaya imbes na naiinis ka nagkakagusto ka na sa kanya? Bulong ni Nancy sa akin. No way! Never! Ayoko sa taong makulit at hindi makaintindi na ayoko sa kanya. Hindi ko maipaliwanag yung pakiramdam na inis ka sa isang tao noong una pa lang kahit walang ginagawa sa iyo. May itsura naman si Gino, mukhang disente. Pero may something talaga sa kanya na kinaiinisan ko pero hindi ko matukoy kung ano. Lumipas ang mga araw at buwan na itinuon ko ang atensyon ko sa pag-aaral. Isang araw, nag-imbita ang kaklase naming si Rachel para dumalo sa debut niya na gaganapin sa isang hotel sa Maynila. Umattend kami ni Nancy dahil naging close na rin naman namin siya ni Nancy kahit na mas matanda siya sa amin ng 1 taon. Parang ate na ang turing namin sa kanya. Hindi ko akalaing naroon din si Gino. Hindi ko siya pinapansin sa buong okasyon. Nag-uusap kami ni Nancy nang may lumapit na waiter at inabutan kami ng 2 cocktail drinks. Napahagikgik pa kaming pareho dahil noong araw na iyon ang unang beses ng pag-inom namin ng may halong alak. Saglit lang ay nakaramdam ako na parang gusto kong magbanyo at pagkahilo kaya nagpaalam na ako kay Nancy na magbabanyo na muna. Ano ba yung nainom ko? Ang lakas ng tama. Nahilot ko ang sentido ko habang nasa cubicle. Palabas na ako sa banyo nang maramdaman ko ang tuluyang pag-ikot ng paningin ko. Nagdilim ang lahat sa akin at doon na rin nagsimula ang aking kalbaryo. Nagising ako na masakit ang ulo habang nakahiga sa kama. Hindi ako pamilyar sa silid na kinaroroonan ko. Napansin ko ang puting kumot na nakatakip sa akin. Naramdaman ko ang bahagyang paggalaw sa tabi ko. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko si Gino. Nakakumot lang. Napabangon ako bigla at pinagahampas ko siya sa braso. Gino, nasaan ako? Anong ginawa mo sa akin? Bakit tayo magkasama rito? Hindi ako tumigil sa paghampas sa kanya. Bigla niyang pinigilan ang magkabilang braso ko. Mahal kita, Kat. Pananagutan kita. Napakawalang hiya mo! Sinalbahay mo ako! Hindi ko na napigilan ang paghagulgol dahil sa sinapit ko. Hindi kita pababayaan, Kat. Totoo ang nararamdaman ko sa'yo. Isa pa, ginusto naman nating pareho ang nangyari kagabi. Lasing na lasing ka pero gumaganti ka sa mga halik ko. Masamang masama ang loob ko kay Gino. Galit na galit ako sa kanya. Haharap ako sa mga magulang mo para hingin ang kamay mo. Pakakasalan kita. Anong kasal? Ayoko magpakasal at hindi ako magpapakasal sa'yo. Napakawalang hiya mo. Wala kang ebidensya na pinuwersa kita. Nakaakboy ako sa'yo nang pumasok tayo sa kwarto at panaisambit mo sa pangalan ko habang ngumiti pa ito nang nakakaloko. Tinangka niya akong halikan pero malakas na sampal ang pinadapo ko sa pisngi niya. Hayop ka talaga! Nagmamadali akong magbihis. Iika-ika akong lumabas ng silid kahit hindi ko alam kung nasaan ako. Pagkababa ko sa lobby, saka ko napansin iyon. Doon din iyon sa hotel kung saan ginanap ang debut ni Rachel.
Litong-lito ako pagka-uwi. Hindi ko alam kung papaano ko kakaharapin ang mga magulang ko at kung papasok pa ba ako sa school. Nandidiri ako sa aking sarili. Nagbabad ako sa banyo at nagtagal para hugasan ang bakas ni Gino. Pero alam ko na hindi na maibabalik pa ang nawala sa akin. Hindi ko rin masasabi sa mga magulang ko ang ginawa niya sa akin dahil sa kahihiyan. Ilang araw akong hindi pumasok. Hindi ko kinakausap ang ilang kaklase ko na nagtatanong kung bakit ako absent. Kahit na sina Rachel at Nancy, hindi ko nire-replyan. Nagkasakit ako pagkatapos ng pangyayaring iyon. Pilit tinatanong sa akin ni Mama kung bakit ako nagkasakit pagkagaling sa dibu ng kaklase ko at bakit ako inumaga ng uwi. Nagpalusot na lang ako na nakitulog ako kina Nancy. Isang linggong lumipas bago ako pumasok ulit. Nag-alala sina Nancy sa akin dahil namumutla pa rin daw ako. Sinabi ko na ayos lang ako. Pilit kong iniiwasan ang mga makahulugang tingin sa akin ni Gino. Hindi lang galit ang nararamdaman ko sa kanya, kundi matinding pagkamuhi. Pilit ko siyang iniiwasan kahit nasa iisang klase kami. Hindi ako nakikipagrupo sa project kapag kasama siya sa groupings. Lumalayo ako kapag nakikita ko sa gilid ng mga mata ko na palapit pa lang siya. Lumipas ang ilang linggo nang makaramdam ako ng pagkahilo habang nasa klase. Inalalayan ako ni Nancy papuntang klinik dahil namumutla ako. Bigla akong nagsuka habang ini-interview ng doktor. "Buntis ka ba? Kailan ka huling nagkaroon?" Tanong ng doktor sa akin. Napaangat ako ng ulo sa katumitig kay Nancy na nagtatanong din ang mga titig sa akin. Nakailang-iling ako. Hindi ho, Dok. Masama lang ho talaga ang pakiramdam ko. Pwede ho bang umuwi na? Magpapahinga na lang muna ako sa bahay. Pakiusap ko sa doktor ng school clinic namin. Sige, mabuti pa nga. Kung hindi pa rin umayos ang pakiramdam mo magpa-check up ka na. Kailangan ng laboratory test. Wala tayo niyan dito. Opo, Dok. Paglabas ko ng klinik, nagsabi ako kay Nancy na dumaan kami sa butika bago umuwi dahil may bibilihin ako. Nagdadalawang isip pa ako pagtapat namin sa counter ng butika sa labas ng school. Ano bang bibilihin mo? Bilhin mo na para makauwi ka na. Ang putla-putla mo na. Sabi ni Nancy. Sige, miss. Pabili ng pregnancy test kit. 2. Nag-aalangan kong iabot ang pera sa pharmacist. Preg? Buntis ka? Kanino? Napalakas ang pagkakasabi niya, kaya napalingon sa amin ang 2 pang bumibili na estudyante rin sa school namin. Kay Mama, buntis daw yata siya. Pagsisinungaling ko. Nahiya ako sa 2 estudyante na nakatingin sa amin. Kala ko sa'yo Wala ka pa ngang nagiging boyfriend? Natatawang sagot ni Nancy. Walang tao sa bahay pagka-uwi namin, kaya nakahinga ako ng maluwag. Dali-dali akong pumasok sa banyo, saka sinunod ang instructions kung paano gamitin ang pregnancy test kit. Abot-abot ang dasal ko na sana negative. Pero bumagsak ang mga balikat ko pagkakita sa 2 guhit doon. Inulit ko pa para makasiguro. Ayoko ring maniwala sa unang test na ginawa ko. O talagang ayoko lang ng resulta na lumabas, kaya gusto kong magmilagro. Nanginginig ang mga kamay ko habang hinihintay ang resulta. Umaasang 1 guhit lang ang lumabas. Pero ganoon pa rin, positive na buntis ako. Nanlalambot akong lumabas ng banyo, saka sinalubong ng yakap si Nancy, sabay hagulgol. Inabot ko sa kanya ang kit. Buntis ka? Paano nangyari to?
Sino ang ama? Bakit wala akong alam na may boyfriend ka? Sunod-sunod na tanong niya. Sis, si Gino. Sinalbahin niya ako. Ginamit niya ang kalasingan ko noong debut ni Rachel para... Napahagulgul ako lalo. Halo-halo ang emosyon at naisip ko. Kasama na ang pagpapalaglag at pagpapatwakal. Pero alam ko na malaking kasalanan iyon sa mata ng Diyos. Ano ang naging kasalanan ko para sabihin ko to? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sa mga magulang mo. Akala ko naman iniwan mo na ako noon sa party ni Rachel at hindi ka sumasagot sa tawag ko. May tama na rin ako kaya sumabay na ako sa ibang kaklase natin. Magsumbong tayo sa mga pulis. Ayoko. Ayoko ng iskandalo. Ayoko rin sa batang to. Balak mong ipalaglag yan, sis? Walang ibang makakatulong sa'yo kung hindi ang mga magulang mo. Kailangan mong magsabi sa kanila. Pag-iisipan ko kung paano magtatapat sa mga magulang ko. Hindi pa ako handa. Tsak na ipipilit nilang panagutan ako ni Gino. Makaluma sila at ayaw ng disgrasyada sa pamilya. Kaya nga napilitang magpakasal agad si Ate Helen sa boyfriend niya nang mabuntis eh. Napahigpit ang pagkakayakap ko sa kanya. Ilang araw akong ginugulo ng mga problema ko. Ni hindi ko maalala kung paano ako nakakapasok sa eskwelahan. May mga oras na wala ako sa sarili ko at namamalayan ko na lang na lumipas na ang mga oras. Napansin ng mga magulang ko at ni Kuya Isaac na tulala ako at hindi makausap, hindi rin kumakain. Wala akong nagawa kundi ang ipagtapat sa kanila ang lahat ng nangyari sa akin at sa ipinagbubuntis ko. Hindi ko yun naitago sa kanila ng matagal. Galit na galit sila kay Gino. Gusto nilang maparusahan ito pero 17 taon pa lang din ang lalaking iyon. Ang sabi ng abogadong kinonsulta nila ay maaring masuspinde ang sentensya sa kanya at sa rehabilitation ang pwedeng pagbagsakan hanggang mag-21 taong gulang ito. Saka mahaba ang itatakbo ng kaso at kailangang maibidensya ng nangyari. Ayoko ng investigasyon at kumalat ang nangyari sa akin. Nakiusap ako sa mga magulang ko na ayokong malaman ng ibang tao ang nangyari. Kaya gusto nila na pananagutin nila si Gino sa dinadala ko dahil ayaw nila na matawag akong disgrasyada ng ibang tao. Mas lalong labag sa loob ko ang gusto nilang mangyari pero wala akong magawa. Ang mahalaga pa rin sa kanila ang reputasyon kesa sa nararamdaman ko. Makaluma ang kinalakihan kong angkan at mahalaga sa kanila ang sasabihin ng mga tao. Pinuntahan namin ang bahay ni Gino para harapin ang mga magulang niya pero wala ang mga magulang at kapatid niya nang dumating kami. Malaki rin ang bahay nila at mukhang may sinasabi ang pamilya nila kaya hindi na ako nagtataka na nagagawa niya akong sundan sa kahit saan at kumuha ng kwarto sa hotel para gawin ang kasamaan niya. Nasapak siya ni Kuya Isaac pero hindi siya nanlaban. Ayaw pumayag ng mga magulang ko na mag-isa kong palakihin ang bata. Gusto nilang itakda ang kasal pagtuntong ko ng 18 taon. Saktong 7 buwan iyon ng pagdadalang tao ko. Tuwang-tuwa si Gino nang malamang buntis ako. Pananagutan daw niya ako at sumang-ayon ang buhong na lalaki sa gusto ng mga magulang ko. Pero mariin ang pagtutol na sinagot ko. Ilang ulit kong sinabi na hindi ko mahal ang lalaking iyon at ayoko rin sa batang dinadala ko pero ayaw nilang makinig sa akin. Alam kong walang kasalanan ang bata sa nangyari sa akin. Pero paano ako? Bata pa ako pero napakalaking responsibilidad na ang papasanin ko. Tutol ako sa mga plano nila pero mapilit ang mga magulang ko. Sila ang masusunod
dahil nakasandal pa rin ako sa kanilang puder. Gulong-gulo na ang isip ko dahil hindi ko alam ang dapat kong gawin. Ayokong magpakasal kay Gino. Ayokong magsampa ng kaso. Ayoko sa pinagbubuntis ko. Pero ayoko rin namang magpalaglag. Naiipit ako sa pagitan ng moralidad, gusto ng parents ko at ang sasabihin ng ibang tao. Ang gusto ko lang ay maglaho o magtago. Imula sa sitwasyon na kinalalagyan ko. Hindi ko deserve ang pinagdaraanan ko. Lalo akong nahulog sa depresyon at pag-aalala. Hindi na ako lumalabas ng kwarto. Madalas na rin akong i-dextrose dahil kulang sa nutrisyon ang katawan ko. Ayokong kumain. Madalas dumalaw si Gino sa bahay pero ayoko siyang harapin. Sinusuyo niya ako at kung ano-ano ang dinadala niya para tanggapin ko siya. Pero matigas ang puso ko. Hinding-hindi ko mapapatawad ang lalaking sumira ng buhay ko. Ika-4 na buwan ng pagbubuntis ko nang malaman ng mga magulang ko na nasa mental hospital pala ang papa ni Gino. May altered perception syndrome ang tatay niya. Nalaman din namin sa OB ko na namamana ang sakit sa pag-iisip. Kaya mas lalong nadagdagan ang pag-aalala ko. Paano kung namana iyon ng anak ko? Hindi malabong mangyari dahil stalker ko si Gino at nagawan ako ng kabuhungan sa murang edad. Tsak na may sakit din siya sa pag-iisip tulad ng tatay niya. Ayoko siyang maging asawa. Nahulog ang katawan ko sa labis na pag-aalala. Doon na rin pumayag ang mga magulang ko na huwag nang ituloy ang kasal. Pinagbawalan na nila si Gino na makita ako. Nag-drop na ako ng tuluyan sa school at hindi naglalabas ng bahay para itago ang kalagayan ko sa mga tao. Si Nancy lang ang nakakadalaw sa akin. Ramdam ko ang suporta ng pamilya ko at ni Nancy sa aking sitwasyon, pero hindi ko pa rin matanggap na ang isang tulad ni Gino ang nakabuntis sa akin. Mabigat talaga ang loob ko sa kanya noong una pa lang. Naisip ko na lang na baka umuwi na lang ako sa probinsya pagkapanganak ko sa bata. Doon na lang siguro kami titira ng anak namin ni Gino. Oo, misun ako. Kahit galit ako kay Gino at noong una ay ayaw ko sa bata, katagalan ay tinanggap ko na ang bata dahil totoo naman na wala siyang kasalanan. Anak ko siya kahit masama ang kanyang ama at suportado ito ng aking mga magulang. Ngunit isang araw, nagising na lang ako na nasa ospital na ako. Nakunan ako. Mahina raw ang kapit ng bata. Ilang araw raw akong walang malay sa ospital. Misun ako, aaminin ko, nakaramdam ako ng kirot sa puso nang malaman ko na wala na ang bata. Siguro ganoon talaga ang isang ina, masasaktan kapag namatayan ng anak. Iniyakan ko ang hindi na isilang na sanggol, nangihinayang na hindi man lang niya nasilayan ang mundo. Ilang ulit nagbabalik-balik si Gino sa bahay para manuyo, pero hindi na siya pinatutuloy pa ng mga magulang ko. Hinaharang din siya ni Kuya Isaac sa gate. Narinig ko ang pagbabanta niya nang mukhang napikon na. Hindi raw siya papayag na magkahiwalay kami. Natakot ako. Kakaiba ang inakto niya nang makita ko siya mula sa bintana. Nagwawala na siya at nagsisigaw kaya nakakabulahaw sa mga kapitbahay. Umabot sa punto na pinagbabato na niya ang bahay namin para lang labasin ko siya. Nasa village kami kaya nakakahiya sa ibang residente roon na hindi rin basta-basta ang estado sa buhay. Tahimik ang lugar namin, siya lang ang maingay, kaya malayo ang nararating ng pambubulahaw niya. Naireklamo na rin kami sa homeowners
dahil maingay ang bisita namin. Pinaban na siya sa guards pero nakakapuslit pa rin para manggulo sa labas ng bahay. Doon na napagdesisyonan ng mga magulang ko na umuwi na muna kami sa Vigan, kung nasaan ang ancestral house ng angkan ng papa ko. Mas mapapabilis ang paggaling ko kung malayo ako kay Gino at sariwa ang hangin. Nagtayo si papa ng branch ng negosyo niya roon at ipinagkatiwala sa assistant ang main branch sa Pasay. Naging maayos ang kalagayan ko roon. Nagkaroon ako ng katahimikan at nawala ang pag-aalala ko na may nakasunod sa akin kapag namamasyal ako sa kabayanan. Hindi na kami bumalik pa sa syudad dahil maayos naman ang pamumuhay namin dito sa probinsya. Single pa rin ako hanggang ngayon. May takot pa rin ako sa mga lalaki at hindi ko alam kung kailan ako magtitiwala sa kanila. Pero kahit paano, nakabangon na ako mula sa madilim na nakaraan ko. Wala na akong balita pa kay Gino at wala na sana siyang mabiktimang ibang babae. Nakakatakot ang pagiging stalker at obsessed niya. Masakit ang pinagdaanan ko, pero natuto ako na mas maging mas matatag sa buhay. Tinuruan ako ng karanasan ko kung paano harapin at lagpasan ang mga pagsubok na iyon. Hindi pa rin naman ako nawawala ng pag-asa na maalis ang takot sa mga lalaki, matutong magmahal at may makasama sa buhay. Sana balang araw ay may makilala akong lalaki na mamahalin ako ng totoo at tanggap ang aking nakaraan. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya, Miss Sunako. Sana po ay may natutunan ang inyong taga-subaybay sa kwento ko. Maraming salamat po and more power. Lubos na nagmamahal, Catherine. Sana po ay naibigan ninyo ang ating kwento ngayong araw. Ako po si Miss Sunako at hanggang sa susunod na kwento.